May sakit ako sa puso. It's a rare case of cardiomyopathy. Unti-unting nasasira yung heart muscles ko. And there's no cure. Pero tanggap ko na yun. Until I meet you. High blood? Hindi ko alam eh. Bakit? Sino nagsabi? Marami raw itong cholesterol. Nag-exercise naman ako eh. Nagwe-weight ako 5 times a week. Hindi naman siguro. Hindi naman. Hindi ko na kailangan magpa-check up eh. Malakas na katawan ko eh. Hindi rin ako masyado alam ko kasi nadalaw lang kami dun eh. Basta sa tiyan daw. Ano siya? Nagsusukan lang siya. Lahat ang kinakain niya lalabas niya. Akala rito, akala roon. Sabi nga nila, marami ang namamatay sa maling akala. At maraming ang Pinoy ang namamatay sa maling akala, lalo na pagdating sa kalusugan. Hanggang ngayon, lagana pa rin sa mga Pilipino ang maling mga paniniwala tungkol sa kalusugan. At yan kung naniniwala pa sila. Mas madalas na walang pakialam ang marami sa kanila sa kalusugan, hanggang sa magkasakit sila ng malala. At kung magkasakit sila ng malala, santambak na problema naman ang bubulaga sa kanila. Alam kaya nila na 1% lang ng kabuang kita ng bansa o GDP ang inilalaan para sa kalusugan taon-taon? Mababa ito kung ikukumpara sa ideal na 5% ayon sa World Health Organization. Alam kaya nila na sa isang doktor sa Pilipinas may 26,000 pasyente kahit na dapat 6,000 lang. Alam kaya nila na halos 3,000 doktor ang umaalis sa bansa taon-taon mula pa noong 2002. Isama na natin dyan ang maraming nurse na pinipiling mag-abroad. Alam rin kaya nila na dahil sa kakulungan sa mga doktor, 120 ospital na ang nagsara at 800 naman ang malapit na ring magsara. Alam rin kaya nila na mahigit 50% ng mga Pilipino ang namamatay ng walang nakikitang doktor at iba pang profesional? Sandamakmak na problema, santambak na pasanin. Paano kaya may papaalam ang lahat ng ito sa mahigit 80 milyong Pilipino? O siguro, ang mas mahalagang tanong, may pag-asa pa ba para kay Juan de la Cruz at sa kalusugan niya? Mahalagang malaman ng bawat Pilipino ang mga problema ng bansa pagdating sa kalusugan. Pero higit dyan, dapat muna niyang malaman ang halaga ng kalusugan niya at ng lahat. Dapat niyang malaman kung ano ang nakabubuti at nakasasama sa kanya. Ang tanong, paano? Dito pumapasok ang media, gamit ang taglay nitong kapangyarihan para payamanin ang kamalayan ng tao. Isa sa mga instrumento nito, ang pelikula, dokumentaryo man, short narrative o eksperimental. Kinikilala ng Kisumbing Escandor Film Festival ang kapangyarihang ito ng pelikula para tukuyin ang mga problemang pangkalusugan sa bansa at para hikayatin ang lahat na kumilos para sa pagbabago. Sa pamamagitan ng pelikula, sinusubukang hubugin ang pagmamalasakit ng Pilipino para sa kalusugan ng sarili at ng buong bansa. Ito ang gabi ng parangal ng unang taon ng Kisumbing Escandor Film Festival. Magandang gabi sa lahat.